May nagsabi kasi na madumi daw yung bubong natin. Linis naman daw pag may time. So ayan guys, naglinis tayo. Supposed to be kahit hindi natin tanggalin yun talaga, pag malakas yung hangin dito sa amin, lumilipad ng kusa yung mga dahon. So ayan, nag-clearing si Pipito. Tinumba yung mangga dito sa kapitbahay namin. Kusa nag-clearing. Ayos. So ayan guys, nilagay ko yung mga extra na solar panel dito. Kasi naman pala na ilagay sa isang rail. So kahit pa paano, maayos na siyang tingnan. Walang kakalat-kalat na mga solar panel dito. So maayos na siya. Yun nga lang kasi mekos-mekos siya. May malaki, may maliit. So hindi siya uniform. So usapang solar panel tayo sa mga kapares kung nag-set up ng solar panel. Sa kanilang mga pinakaunang solar panel na ginamit. Dito kasi may nagtanong sa akin bakit daw ang dilasag nagbabago yung kulay nung kanyang, pansin nyo guys, yung kulay puti na yun. Tapos dito, eto okay pa yung pagkaputi niya, pero doon parang ngipin na hindi na toothbrush, nagkulay siya. So dati hindi naman siya ganyan, nung bago puting puti siya. Ayan, pero ngayon ay nagbago yung kulay niya. Yan guys, so nagbago. So may mga solar panel kasi, lalo yung mga fake, na bukod dito yung nagbabago yung kulay, nagbabago din yung kulay ng kanyang, eto, yung parang ribbon niya. Nagiging siya, sa una ganyan yung kulay niya, kaya lang pag kalaunan para siyang yung gold plated na lusaw, nagiging transparent. Tapos ang naiiwan lang na ganitong kulay, yung parte niyang legit. So yung ibang mga panel niya ay karton lang siya na itim, tapos printed lang siya. So mapapansin niya dito kung minsan sa gilid, parang naidagdag lang siya. So mapapansin mo yon kalaunan kasi magbabago yung kulay ng kanyang, eto yung connection niya. So eto ay wala namang problema kasi nga siguro yung ginamit na papel dito ay normal lang yan, kasi nga yung kamag-anak nga ay nagbabago yung ugali, kalaunan lumalabas yung totoong kulay. Parang ganyan lang yan. Ganyan lang siguro yung papel, nagbabago yung kulay pag nabibilad. Pero dito kasi sa isa, ito yung pinakaunang gamit ko hindi nagbago yung kulay. Kaya lang may napansin ako dito, balikan natin mamaya. So dito, ito mga bago pa lang to 1 year pa lang sa akin to na ginagamit. So okay naman siya. So walang magbabago yung kulay kasi nga transparent. So okay naman siya guys, kahit sabihin na natin na nagbago yung kulay ng kanyang puti dito sa likod. Yung laminate lang naman yan Pero sa performance ng panel, kung tutusin, mas malakas pa to kaysa dito kay Jinko. Ang brand dito guys ay Bosca. Eto Jinko. So mas siksik lang kasi kay Jinko, rectangular yung kanyang mga cell compare dito, square dito Pero sa lakas, mas malakas to kaysa dito. Pero eto ang isang problema na malamang ay nararanasan din ng iba't na obserban nila. Eto guys Yan, yung parang siya, parang sunog sa ilalim. So malamang ito ay shorted na to kasi meron siyang burn spot. Yan, malamang dito ay shorted na yan. At yung iba ay meron siyang ganito guys meron siyang parang parang nasunog na tumakbong ganyan. Ang tawag pala dyan ay snail trail. Para siyang dinaanan ng ganyan parang dinaanan ng snail. Yun meron pa dito. So yan pala ay micro crack. Kagaya dito parang crack siya na maliliit. Yan.
So eto ay nagpo-produce pa naman siya ng kuryente na kapag nakakapag-harvest pa siya. Yun nga lang kasi gagaya niya no. Snail trail. Yun nga lang kasi may kahinaan na. Hindi ko lang napansin nung bago pa to. Ngayon ko lang napansin pero malamang matagal na to. Wala dito sa salamin, nasa loob. Yung mismong cell ang may crack. Micro crack. So ayan, meron siyang snail trail palang tawag dyan. So para sa mga nagbabalak na bumili ng mga second hand, mga used na mga solar panel, kasi nga sasabihin ng mga nagbebenta ay magpapalit ng mas malaki so hindi na magagamit. So yun ang titingnan natin kung may mga cracks. Kahit sabihin na natin na yung kanyang crack ay lalagyan natin ng silicone, pinasok na siya ng hangin. Yung hangin nagko-condense, nagiging tubig. Yun yung magiging tawag dito, contamination sa niya, sa loob. So para sa akin mas maganda talaga bago na lang. Naranasan ko na kasi bumili ng mga second hand at ang na-encounter ko naman ay fake yung ibang mga cell niya. So yung 50 watts or 100 watts ay fake yung ibang cell, malamang ay 30 watts lang siya or 50 watts. So sayang kasi nga ang binili mo lang frame at mga karton sa loob. Karton kasi nung biniak ko siya, papel or karton na itim. Yung ganito niya. So mas maganda talaga bago na lang. Kagaya nito guys, paano natin maayos yan? So babaklasin natin, pupunitin natin, tapos ilalaminate natin ulit. So itong mga ganito kasi ay na-vacuum siya. So kung hindi maganda yung pagka-vacuum sa kanya at pagka-laminate, ganyan yung magiging resulta. So hindi ko naman ito nagamit or na-reverse na connection sa battery. Nagkaganyan siya, malamang siguro ay yan, tapos nagkaroon siya ng mga ganyan, mga snail trail, malamang sa kanyang lamination talaga. May mga naiwang mga hangin sa loob, moisture, kaya nagkaroon ng ganyan. So sa tingin ko hindi naman na natin yan mape-prevent kasi nga lalong lalo na kung nasa atin na yung solar panel. Kahit sobrang ingat natin, kung sa pagka-made sa kanya ay hindi na talaga maganda. So para maiwasan natin ay bumili na lang tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan na mga brand. So ito guys ay nabili ko na dito. Parang nabili ko to na set na isang inverter, isang battery, isang ganito. So isang set na siya. So hindi na napili. Kung ano yung meron, yun na lang. Pero dito sa isa, binili ko to na dito na lang sa mga nagbebenta dito sa electronic shop dito. Pero yan, nabili ko sa online. Lazada. Pero mas maganda talaga na makita yung unit bago bilhin. May inspect. Hindi ko rin sinasabi na maganda yung nabibili sa online kasi nga hindi natin nakikita. Pagdating yun na lang, di yun ang i-receive natin. Pero tsamba, maayos naman yung nabili ko. So yun lang guys, at pinakita ko lang yung mga ganitong klaseng problema niya for awareness sa mga nabibili nating mga solar panel. Lalo na yung mga underrated na kumbaga 200 watts ay fake yung ibang mga cell niya. Ayan. So dapat makita natin bago siya may uwi. Kung minsan kasi napapansin natin yon after 6 months, a year, makikita natin magdi-discolor yung ibang mga cell niya. So dito wala namang ganon. Almost 1.5 year ko nang ginagamit. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Juan Dilsan.